nagkagalingan sa signal ng hard drive. Habang nagpuputukan sa loob ng hotel ay todo tago naman yung mga ibang guest na nasa loob pa ng mga kwarto nila, lalo't gustong siguraduhin ni Muñoz na makukuha nila ang lahat ng mga tao na nasa loob ng hotel. Todo awat si Carl kay Adam na kung pwede ay kumalma muna ito dahil imbes na tumahimik ay nagsisisigaw na mamamatay na sila. Mabilis namang umakyat sa susunod na floor yung isang staff nang makita niyang sinusundan siya ng isang armadong lalaki. Isa-isa niyang kinatok ang mga pintuan pero walang nagbubukas na mas natakot siya nang dinig na niya na papalapit sa kanya yung tauhan ni Muñoz. Nang may kumatok naman sa kwarto nila Carl ay tatakbo na sana ito para buksan ang pintuan pero pinigilan sila ni Adam dahil baka armado ang kumakatok. Sinaad naman ni Carl na titignan lang niya kung sinong kumakatok kaya tinulak niya si Adam na pumipigil sa kanya at laking gulat nila na yung coach nila ang dumating kaya takot na takot sila at tinanong nito kung ano ang nangyayari sa labas. Binilin sila ng kanilang coach na kailangan nilang makinig sa kanya na may nangyayari sa labas pero wag na nilang alamin kung ano pero kailangan nilang umalis sa kwarto nila dahil delikado na sila doon na mas natakot naman si Adam na baka mas delikado kapag lumabas pa sila lalo't puro armado ang mga nasa labas. Sinabihan sila ng kanilang coach na pumunta sila sa top floor lalo't under construction doon na mas malaki ang posibilidad na hindi sila mahanap doon at doon na sila magtatago hanggang makahintay sila ng tulong. Giniit naman ni Carl na tumawag na sila ng tulong pero wala pang dumadating kaya agad sinabi ni Adam na ayaw pa niyang mamatay. Pinalakas naman sila ng kanilang coach na walang mamamatay at may athletics pa silang sasalihan kaya kailangan na nilang pumunta sa top floor kaya wala nang nagawa pa sila Carl kundi sundin ang utos ng kanilang coach. Nang kumatok naman yung staff na babae kila Lola Sara ay natuwa ang matanda dahil ang buong akala niya ay si Lolo Abel na ang kumakatok kaya agad-agad itong lumapit sa pintuan na kahit sinubukan siyang awati ng caregiver niya ay binuksan pa din niya at nagulat sila ng isang staff sa hotel ang kumakatok kaya agad nilang pinapasok at nilak nila yung pintuan. Agad silang sinabihan ng staff na may humahabol sa kanya kaya kailangan na nilang magtago. Agad namang sinabihan ng caregiver si Lola Sara na maglalaro sila ng tago-taguan at dapat ay walang maingay para lang makumbinsi niya ang matanda na magtago at sinabihan niyang doon muna sila sa cabinet mananatili. Nakita naman ng lalaki yung pinasukan ng isang staff na kwarto kaya kumatok ito sabay sinabihan niyang alam niyang andoon yung babae. Sabay binaril niya yung lock ng pintuan kaya nakapasok na ito na mas lalong natakot yung caregiver ni Lola Sara. Dahang-dahang lumapit yung lalaki sa may cabinet, nabubuksan na sana nito kung saan andoon sila Lola Sara at yung caregiver niya. Nang sakto namang gumalaw yung staff na nasa likod ng kortina, kaya agad-agad niya itong hinila papalabas na kahit nagmamakaawang wag siyang patayin pero hinila pa rin siya palabas at doon na niya pinatay kaya mangyak-ngyak na yung caregiver ni Aling Sara at maging ang matanda ay nagugulat sa mga nangyayari pero pilit na pinapatigil at pinapatahan ng caregiver niya. Sila Andres, Gab at Tomas naman ang unang susugod sa hotel na dumaan sila sa may secret na lagusan kung saan si Max ang kanilang mata at siya ang nakamonitor kung ano ang nangyayari sa loob kaya sa kanya manggagaling ang mga instruction nila. Mawawala sa focus si Max dahil makikita niyang nasundan na sila nila Diamond kung saan nahanap na nila yung cellphone ni Clover. Kaya agad-agad pupuntahan nila Diamond yung lugar na dadetect ng cellphone dahil sigurado silang doon nila makikita ang mga taong kumuha ng hard drive. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.